Everybody say, praise the Lord. Tayo pong manalangin minamahal, samahan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Opo dikilan o pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoong Isus. Lubos mo aming pagpupuri, pasalamat sa iyong kabutihan o Diyos sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon sa pangunang panalangin ng mahal Evangelista, Willis Rada Almeda, Anti-Prophet and Loving God. Patawarin mo po Diyos bawat sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis ng banal salita. Ikaw magbukas ng pag-unawa ng bawat isa, mahal na Panginoon, at sa iyong paglingkod, mahal na Panginoon. Tulungan po kami pangalan ng mga salita mo, puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Wala po kang magagawa sa akin. Sumaming ka, O Diyos, sa hapon ito, sa makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Aming sinasulat, di mo na mahadlang anumang gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal na pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagpaparangal, mga minamahal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Mapalapakan po ba natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri, mga minamahal. At tayo pinagbibigay, papabot nating dobling paggalang sa ating mga beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeda, the Eternal Prophet of the Loving God. Siya pong ginamit nating mahal na Panginoong Jesus upang tayong lahat ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At gayon din po pag-alala sa mga turo at aral na iniwan po nating beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda. We give double honor sa ating beloved Mama Dear and to their beloved family, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, minamahal. We give double honor po, minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon na sila po'y naging instrumento ng ating mahal na Panginoon, minamahal upang tayong lahat ay matutong maglingkod sa buhay na Diyos. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Puri mo ating dakilang Diyos. Magandang hapon din po sa lahat nating mga beloved ordinary preachers, ating mga kasawang yung minamahal, mga preachers, mga beloved co-workers po natin, mga beloved choir members, sa mga beloved musician, sa inyo po lahat, minamahal ko mga kapatid, at sa lahat po ng mga nanonood sa webcast, mga minamahal through Facebook, mga YouTube, mga minamahal, binabati po natin lahat natin mga viewers throughout the world, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay dadako po sa pakikinig ng salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, dapat masaya tayo sa araw na ito. Nakapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Dapat masaya po tayo, mga minamahal, dahil kumbaga tayo po na narito at sa mga iba't ibang pa natin mga outstation throughout the world, lalo na especially dito sa Cebu, mga minamahal, inihiwalay po tayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Na sa araw na ito, mga minamahal, maraming tao nagkakatipon, hallelujah, pero kanilang Diyos na sinasamba ay bato, kahoy, hindi bumagalaw, hindi nakakita, bingi, hindi nakakalakad, kailangan pa nilang bitbitin, kailangan pa nilang isayaw, mga minamahal. Pero dito, mga minamahal, ang ating pinaglilingkuran na Diyos ay buhay at makapangyarihang Diyos. Totoong Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal, sapagkat yung ating ginagawang pagpupuri, mga minamahal, ay hindi po nasasayang. Amen. Amen. Hindi po ito nasasayang dahil ito po ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. No? Kaya mga minamahal, tayo po idadako sa salita nating mahal na Panginoon, the beauty in praise, yung kagandahan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kaya nga sabi ko kanina, we are the people of praise. Tinuruan po tayo ng ating mahal na Panginoon, ginamit ating beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeda, ating beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda. Tinuruan po tayo ng mahal na Panginoon, ginamit sila ng ating mahal na Panginoon na tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pagpupuri na nalulugod ang Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabagat mga minamahal, napakahalaga po na dito natin nakita na may kapangyarihan ng pagpupuri. Dito natin nakita, sabi ng patuto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal,
first time niyang dumalo sa overnight. Marami naman sinubukan niya, may sakit yung kanyang anak, may lagnat, may ubo, may sipon, mga minamahal. Nag-overnight po siya, dinala niya yung kanyang mahal na baby sa gawain nating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagkatapos ng gawain, magaling na po yung kanyang baby na wala lahat, lagnat, ubo, sipon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Abay, hindi po yun basta-basta. Amen po ba? Amen? Magpa-check up ka pa lang sa doktor, may bayad na eh. Gamot pa. O, tapos hindi ka pa sigurado. Eh dito, nakapagpuri ka na sa mahal na Panginoon. Pinagagaling pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So there's beauty and praise. May kagandahan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung gumagawa nito, mga minamahal ko, ay yung po lamang mga matuwid. No, the righteous are glad to praise the Lord. Yung mga matutuwid ay masaya po na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi po ito gawain ng mga masamang tao. Hindi po ito gawain mga minamahal ng mga taong makasanlibutan. Bakit po? Hindi niyo po ba napapansin na kapag may demon possessed, kapag mayroong mga inaalihan ng masamang espiritu, puno ng masamang espiritu, mga minamahal, at pagkatapos ang mga anak ng Diyos nagpupuri, at habang nagpupuri, habang patuloy na nagpupuri, nagkakaisa, nagko-concentrate, umaabot na ng kalahating oras, isang oras, yung mga masamang espiritu, sabi nila, aalis na kami dito, nasusunog kami. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Aalis na daw sila dahil nasusunog sila. Bakit? Sapagkat ayaw ng masamang espiritu ng mga anak ng Diyos ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Bakit pag sumigaw ang Kristiyano, malakas, hallelujah, praise the Lord. May mga aksidente, iingatan ka ng mahal na Panginoon. May mga masamang tao na ninigas, lumalayas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sapagkat may kapangyarihan sa pagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad po tayo. Kung tayo nadaya pa ng dyablo, katulad ng mga nasa syudad ngayon, halabira sila ng halabira doon, sayaw-sayaw sila, dala-dala yung kanilang mga kahoy. Amen. May kulay puti, may kulay itim, hindi gumagalaw, o ilang oras, sayang. Sayang ang oras. Dahil galit ang Diyos pag sumasamba ka sa mga ribulto, bato, kahoy at semento, mga imahin. Galit ang Diyos. Amen? Galing tayo dyan, di po ba? Hindi tayo nananakit, hindi tayo naninira. Galing tayo dyan. Pero puspos tayo ng problema, puspos tayo ng karamdaman, bisyo, magulang isipan natin. Pero dito, mga minamahal, kapayapaan kapag pinupuri mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, may katugunan sa panalangin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang Biblia, Psalm chapter 33, verse 1, and Psalm chapter 32, verse 11. Magkasunod po natin basahin, minamahal. Hallelujah. From the book of Psalms chapter 33, verse 1. Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. From the chapter 32, verse 11. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng chapter 33 ng Psalm, verse 1, rejoice in the Lord. Mga minapakinggan niyo po. Rejoice in the Lord, ye righteous, for praise is comely for the upright. Sa Tagalog po, mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpupuri ay maganda sa ganang matuwid. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag ikay pala nagpupuri sa Diyos, maganda ka sa mata ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nagtataka, nabibless po tayo. Hindi tayo nagtataka, nabibless tayo
Minsan na-amaze tayo, nag-wonder tayo, habang nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon, payapa ang isip natin, nandun ang kagalakan, pagkatapos lalong-lalo na pag bumaba ang presensya ng ating mahal na Panginoon, ay talaga namang masarap itaas ang ating mga kamay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Abot na natin ang langit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit po yun nangyayari? Sapagkat kapag ang Kristiyano ay nagpupuri sa Diyos, maganda tayo sa paningin ng Diyos. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal? Pagkatulad mo, di ba meron kayong mga anak na maliliit pa? Meron kayong apo na mga maliliit pa, mga cute pa sila? Pag sila'y sumasayaw sa harapan mo, kumakanta, parang kinikiliti yung mga puso natin. Amen po ba? Amen po ba? Ganon din tayo sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag nagpupuri. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya, sabi po ng Psalm 32 verse 11, be glad in the Lord and rejoice. Magsaya ka sa mahal na Panginoon. Ye righteous, and shout for joy. Huwag na pala tayong magtipid sa pagpupuri. Sumigaw tayo na may kagalakan, all ye that are upright in heart. Yung mga matutuwid na puso, sumigaw ng kagalakan ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag pala tayo magtitipid. Amen! Amen! Shout for joy. Oh, imagine, mga minamahal, minsan sa bahay natin, sa lugar natin, hindi tayo makasigaw dahil baka magalit yung kapitbahay. Hindi tayo makapagpalakas ng pupupuri sa mga Panginoon dahil baka maistorbo ang kapitbahay. Lalong-lalo kung hindi aircon yung ating mga bahay. Pero dito mga minamahal, gusto ng mahal na Panginoon, sumigaw ka sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi na ating mahal na pastor, pag hindi ka malakas mag-praise the Lord, hindi ka raw malakas mag-hallelujah, bibilang ka na ng taon, yung mga panalangin mo, yung mga karamdaman mo, yung mga masamang espiritu, hindi raw umaalis. Imagine? Sabi po yan ng ating mahal na pastor. Pero pag malakas ka mag-praise the Lord, malakas ka mag-hallelujah, yung mga demonyo matakot sa iyo, mga minamahal, magsitaka sila. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya yung pagpupuri sa Diyos, trabaho ng mga matuwid. Trabaho sa mga matarong ang pagdaig sa Ginoo. Palapakan po natin ang lagi trabaho di ay nato ni, para di ay ni sa ato. Everybody say, praise the Lord. Sabi sa Tagalog, kayong mga tuwa sa Panginoon at mga galak kayo, kayong mga matuwid, kayong mga matarong, at magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. Kayong pag matuwid ang puso mo, may naman, ang sarap sumigaw sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ito. Amen po ba? Dahil yung mga nanlalamig, o kaya yung dumidistansya na sa mahal na Panginoon, nahihiya na ngang mag-praise the Lord. Tama po ba ako, mga minamahal? Yung mga nanlalamig, lalo na yung hindi po tayo nananakit ng damdamin. Kasi siyempre meron kang guilty feeling sa puso mo na nagkukulang ka sa mahal pa yun. Malayo ka na sa mahal ng Panginoon. Hindi ka makasigaw halos ng praise the Lord. Hindi ka makasigaw ng hallelujah. Pero pag ang puso mo galak na galak at nagtatapat ka sa mahal na Panginoon, napakasarap sumigaw ng praise the Lord. Napakasarap sumigaw ng hallelujah. Alam mo na yung pagsigaw mo, nakakarating sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. There's beauty in praise. Everybody say, praise the Lord. Kita niyo po, minamahal si David. Ito po, matagal ko nang naririnig ito, pero inuulit natin. Si David po, si King David, malapit sa puso ng Diyos. Magtatanong ka, bakit malapit sa puso ng Diyos si Haring David? Sabagat maliit pa siya, masipag na siyang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bata pa siya. Everybody say, praise the Lord. At yun na nagpapatapang sa kanya. Matapang po si Haring David. Dahil palagi nagpupuri sa Diyos. Parang katulad sa ating mahal na pastor, matapang siya minamahal. Hindi siya takot sa mga NPA, hindi siya takot sa mga abusayap, hindi siya takot sa mga masamang elemento. Sabi ng ating mahal na pastor, pinadalan po siya ng itim na barong. Nag-aaral po siya ng communism and satanism. Nagalit ng mga komunista. Pinadalan po siya ng itim na barong.
Sabi ng ating mahal na pastor, bakit isa lang pinadala nyo? Marami kami. Hindi kami natatakot. Alam namin ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay mag-iingat sa amin. Palapakan po natin ating mahal na po, tumatapang ka. Sino ba namang hindi matapang pupuntahan mo yung kampo ng Abu Sayyaf? Pero hindi makipag-away, iisipin niyo po yun. Hindi makipag-away, walang dalang armas, walang dalang bulletproof. Anong dala mga minamahal? Salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iningatan ng Diyos, iningatan. Amen! Gusto siyang patayin ng mga Abu Sayyaf, gustong patayin. Pero wala silang nagawa, hindi sila nagtagumpay. Bakit? Buhay ang Diyos na pinakilala ng ating mahal ebangelista. Buhay ang Diyos na pinapangalan ating mahal na pastor sa gawaing ito. Everybody say, praise the Lord! Kaya, gayahin natin si King David. Psalm 119, verse 164. Hallelujah. Praise. From the book of Psalms, chapter 119, verse 164. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Pinupuri kita 7 beses sa isang araw. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo. Sabi po ni Haring David, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. 7 times. Everybody say, praise the Lord. Sa isang araw, kung i-divide mo yung 7 times 24 hours, so halos less than 3 hours, less than 2 hours, magpupuri na naman si Haring David. O kung sabihin natin 7 oras, sa isang araw, pinupuri niyang mahal na Panginoon, 7 oras, isang araw, pinupuri niyang Diyos. Maaring 3 sa umaga, 4 sa gabi. Depende ba kami na basta ganun magpuri si Haring David sa Diyos. Masipag, masaya, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong bunga? Anong resulta? Malapit siya sa puso ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Patuloy ko po kayong nire-remind sa inyo, napakasarap pag malapit ka sa puso ng Diyos. Amen? Lahat ng gusto malapit sa puso ng mahal na Panginoon, itaas ang kamay, mga minamahal. Lahat tayo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Anong gawin natin? Anong gawin natin? Gaya natin si Haring David. Gayahin natin ating mahal na pastor, mga minamahal. Pag may pagkakataon, mga minamahal, may oras na binibigay ang mahal na Panginoon sa atin. Kahit minsan pagod tayo, mga minamahal, magpuri ka pa rin. Dahil nakikita ng mahal na Panginoon ang pagsusumikap mo, mga minamahal. Walang matatago sa Diyos. Kahit inaato ka na, nagpupuri ka pa rin sa Diyos, nalulugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya, gayahin natin si Haring David, ang purpose natin, mga minamahal, ang purpose natin, layunin natin, ay para tayo malapit sa puso ng Diyos. Pag malapit ka sa puso ng Diyos, minamahal, andyan ang pag-iingat, andyan ang pagpapala. Tayo ng mga anak ng Diyos, sinusubukan. Ganito nagpupuri tayo, minsan marami lang hadlang. Minsan, yun na nga, sinabi ko kanina, minsan kapitbahay mo, ayaw na umaawit ka sa Diyos. May mga kapitbahay naman tayo na natutuwa. Sabi pa ni Mami kanina, nagsishare siya ng ebanghelyo doon sa ospital, beloved Mami Chua, Dr. Anita Chua. Mag-share sa ospital, ayaw na ng mga tao minamahal dahil pinagbibintangan na siya kasi hindi na gumagamit ng gamot yung mga pasyente. Pinabayaan niya lang, doon lang sa labas, nagbigay ng leaflets. Ayaw niya siya papasukin. Ngayon, baliktad na. Gusto na siyang papasukin, mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal po. Gusto na mag-share na siya doon sa loob. Amen po ba? Amen po ba? Doon sa Tabunok? Sa Tabunok ba? Talisay City. Puri tayo doon. May mga kapitbahay na tutuwa. Ginagawa pa nga nilang alarm yung pagpupuri ng mga workers. Yung ating pagpupuri, alam nila, gawain na pag nagpupuri na tayo every Sunday, Wednesday doon sa Tabunok. Meron din nagagalit. May mga nagagalit din. Kaso mga minamalakita nila yung kaibahan. Nung nandun tayo, nagpupuri tayo sa Diyos, tahimik yung lugar, payapa. Bagamat may mga masamang elemento, may mga magnanakaw doon sa kabila, minamahal, pero payapa. Kahit yung mga bugoy-bugoy doon, bumabait, pinababait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung mawala tayo, mga minamahal, naku po, naglipanan ng mga magnanakaw. Pati, yung mga
Grabe, basta dumami yung magnanakaw sa lugar na yon. Ano po sabi ng mga kapitbahay? Sabi ng mga kapitbahay, buti pa nung nandito kayo, puro pagpupuri lang ang aming naririnig. Nung mawala kayo, marami nang magnanakaw. Sana bumalik kayo uli dito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kahit pala hadlangan tayo sa pagpupuri sa Diyos, huwag tayong titigil. Amen po ba? Amen po ba? Gawain ng mahal na Panginoon, umulan, bumagyo, huwag tayong titigil. May patotoo dun sa dako ng Mindanao. Yung gawain natin sa may Surigao, malapit sa detachment ng mga pulis. Yung detachment na yon, ilang beses na sinunog ng mga NPA. Pagkatapos pagsusunugin nila, magpadala ng sulat ba? Susunugin namin kayong, ata kami ngayong gabi. Kinakabahan na yung mga pulis, mga minamahal. Yung ating simbahan, siguro mga 30 meters away, malapit lang yan 30 meters away, galing sa detachment. Nung magpadala ng sulat, overnight prayer, Friday. So nung malaman ng ibang kapatiran, hindi dumalo. Natakot ba? Pero yung may mga kapatid tayo, 4 sila, 2 yung preacher, tapos yung mga asawa nila, so 4 sila. Tinuloy nila yung gawain. Dahil sabi ng mahal na pastor, umulat bumagyo, tuloy ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Baligtad tuloy dito Di ba? Sa Manila, may bagyo. Nasa Luneta ang gawain, may bagyo. Tuloy ang gawain. Baka minamahal, ang nangyari, yung bagyo ang hindi umabante, tumigil sa gitna ng dagat, mga minamahal. Himala. Amen! Amen! Ang bagyo ang tumitigil. So ang nangyari, puri sila. Sabi niya, lakasan mo na yung sound. Yung pinakamalakas na sound, hindi natin alam anong mangyayari dito Sabi niya, Brad, hindi ka ba natatakot? Siyempre, bilang tao, natatakot ako. Pero sabi ng isang preacher, sa Diyos ang nagbibigay ng katapangan sa atin. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Purihin lang natin, mahal na Panginoon. Puri sila. Puri, mga minamahal. Ngayon, yung mga pulis, dahil nagpupuri nga doon, sasalakay ang mga NPA, nandun sila. Nandun yung mga pulis. Dahil sabi nila, kasi nag-aalala kami sa inyo, baka kayo'y pagbabarilin, gano'n. Kaya nandun yung mga pulis. Habang nagpupuri yung mga kapatiran, nandun yung mga pulis. Ito na. Nalaman itong kwento na ito, nalaman kasi may NPA na nagkwento pagkatapos mangyari. Nung sumalakay na yung mga NPA, mga minamahal, di bumaba na sila. Atakihin na nila yung detachment ng mga pulis, susunugin na. Mga minamahal, nagulat sila. Yung chapel natin, napakaliwanag, napakaraming tao, mga minamahal, napakalakas ang sound, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng mga NPA, wag tayo tumuloy. Madadamay yung mga sibilyan. Napakarami. 4 lang, mga minamahal ang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag tayo pala'y nagpupuri, ang mga anghel sa langit, mga minamahal, bumababa. Kasama natin nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Si Daniel chapter 6 verse 10, death threat. Parang katulad nun, death threat, kamatayan. Papatayin siya pag nagpatuloy siyang magpuri sa Diyos. 3 times a day, nagpupuri si Daniel sa mahal na Panginoon. Papatayin siya pag itinuloy niya, pinirmahan na ng hari. Imagine, anong klaseng batas na pag nagpuri ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos mo, siyempre iba-iba yung pananampalataya ng mga tao doon sa Babylon. Pag nagpuri ka sa Diyos mo, manalangin ka sa Diyos mo, ipapakain ka sa leon, death sentence. Anong kasalanan na nagpupuri sa Diyos, manalangin? Ibig sabihin, kasalanan na pala yung panalangin. Parang naging ganun. Nalito yung hari, napirmahan niya. Si Daniel, siya yung nakasalang. Baga, delikado ba? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nung malaman niya yung batas na yon, sa halip na matakot, hindi. Binuksan niya pa yung bintana, lalo siyang nagpuri, lalo siyang nanalangin. Itinuloy niya ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Basahin po natin Daniel chapter 6 verse 10. From the book of Daniel chapter 6 verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed,
he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Tagalog, minamahal, at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makatlo sa isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tumigil ba si Daniel? Na-distract ba siya sa batas na yon? Na-interrupt ba yung kanyang pananalangin dahil sa batas na yon? Hindi po, mga minamahal. Bagkus, binuksan niya pa yung bintana at patuloy na dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng dati niyang ginagawa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito na. Everybody say, praise the Lord. Itapon na siya. Kasi may kasalanan yun eh. May batas eh. So hinuli si Daniel, itinapon doon sa yungib na mga leon. Death sentence na. Kumbaga, sili electrical, lethal injection, parang ganon. Imagine, no? Nakakatawang batas. Kalukuhan ng klase ng batas. Manalangin, itapon mo na sa, ipakain mo na sa leon. Nung nandun na sa, hinagis na doon si Daniel, ang hari, gusto niyang tulungan si Daniel kasi close friend niya si Daniel. Close friend ni King Darius. Gusto niyang tulungan. Hindi siya kumain. Imagine, pinapakain siya, hindi siya kumain. Pinapadalan siya ng mga musikero para makatulog, hindi niya pinapasok. The whole night, ang hari, nag-aalala kay Daniel. Pero ako naniniwala, minamahal, na yung hari, bagamat hindi pa siguro siya konbertido, pero naniniwala siya kay Daniel. Naniniwala pa ako na si King Darius may pananampalataya sa Diyos ni Daniel. Bakit? Sabi niya ng umaga, sumigaw siya malapit sa langob. Dool sa langob, malapit sa yungib. Sumigaw si Haring Darius, sabi niya, Daniel, Diyos, lingkod ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iniligtas ka ba ng Diyos na iyong pinaglilingkuran araw-araw? O, kung walang pananampalataya yung hari, magtatanong pa ba yun? Amen? Amen? Hindi na yung magtatanong, nasa isip niya, baka buto-buto na lang si Daniel. Di ba? Tama po, di ba? Pero tinanong niya, kung wala nang Daniel, buto-buto na lang, wala nang Daniel na sasagot. Oh, yun lang yun eh. Pero yung hari naniniwala siya na ang Diyos ni Daniel ay makapangyarihang Diyos, mga minamahal. Kaya tinanong niya, Daniel, lingkod na makapangyarihang Diyos, niligtas ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo araw-araw, pinupuri mo araw-araw? Oo, sabi ni Daniel, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Nagpadala ang Diyos ng anghel at sinarado ang bibig ng mga leon dahil alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yung mga lingkod ng Diyos, hindi pala iniiwan ng mga anghel. Amen po ba? Amen po ba? Hanggang sa langob ng leon, hanggang sa yungib ng mga leon, nandun ang mga anghel ng Diyos. Maglilingkod, mag-iingat sa mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. No? Kung tumigil si Daniel, kaya pag may pagsubok po kayo, tama yung ginagawa natin, tama yung tinuro ng ating mahal na pastor, ating minamahal kinagalang Evangelista Bilabid Mamadir, yung tinuro sa atin, kahit may pagsubok, kahit may problema, ano man yung nararamdaman mo sa puso, dumalo ka, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumamba ka, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil habang nagpupuri ka dito, nilulutas na ng mahal na Panginoon yung problema mo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diba? Nakakatuwa. Amen po ba? Amen po ba? Nakakagalak ng puso, mga minamahal. Kaya hindi ka papapagod. Aasa ka. Magtitiwala ka sa Diyos, mga minamahal. Dadalo ka sa gawain dahil ito'y matuwid eh.
Pag inuna mo daw yung matuwid, yung katuwiran ng Diyos, yung inuna mo yung mukha ng mahal na Panginoon, siyempre, pag makita ng Diyos na inuuna mo yung kanyang katwiran, iaabot niya na yung kanyang mga kamay. Pag inabot na ng Diyos yung kanyang mga kamay, ano yung nandun? Pagpapala po, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal. Huwag mo daw, everybody say, praise the Lord. Sabi ng kanta, huwag mo daw unahin yung kamay ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hingi ka lang ng hingi ba? Huwag mo daw unahin yung kamay. Unahin mo yung mukha. Unahin mo yung katwiran. Unahin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Susunod na lang yung kamay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po ito ginagawa ng mga walang espiritu ng mahal na Panginoon. Directly saying, no? Directly telling you, mga minamalhing yung pagpupuri, hindi ito gagawin ng walang espiritu ng Diyos. Kasi hindi mo pwedeng pagsamahin yung gawain ng taong walang espiritu ng Diyos at gawain ng taong may espiritu ng Diyos. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung taong may espiritu ng Diyos, pinapatnubayan ng Diyos. Yung taong walang espiritu ng Diyos, sad to say, nakakalungkot man, pero masamang espiritu po yung gumagabay. Kaya walang ibang gagawin yan. Bisyo, kalayawan, pita ng laman, masamang pag-uugali. No? Hindi katulad ng may espiritu ng Diyos, masayang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Hindi mo na pwedeng pagsaluhin. Sabi ng Matthew chapter 9 verse 16. Kindly po. From the book of Matthew chapter 9 verse 16. No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up, take it from the garment, and the rent is made worse. Amen. Ang sabi ng Biblia, minamahal, sa Tagalog po, at sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. At magsabi ng praise the Lord. Yung halimbawa, napunit, nag-iisig yung sanina, minamahal. Ang imong sanina, siyempre daan na, no? Luma na. Tapos ang imong isasapaw para tagpian o matabunan yung gisi, bagong tela. Bagong tela. So ang mangyayari po noon, minamahal, mas matibay yung bago kaysa sa luma, mapupunit pa rin. Mag-isig paghihapon. Amen po ba? Maganda, bago na lang lahat. Everybody say, praise the Lord. Para matibay. Kesa haluan mo ng luma yung bago. Kaya ibig sabihin, hindi po gawain ng mga taong walang espiritu ng Diyos ang pagpupuri sa mahal ng Panginoon. Hindi po nila ito gawain. Hindi talagang magpupuri. Kaya tayo nga po nga nagpupuri, kung napapansin nyo, magpupuri ka sa mahal ng Panginoon. Sino po yung nakapansin nito? Pag magpupuri ka na sa mahal na Panginoon, ang daming istorbo. Napansin niyo po, mga minamahal? Di ba? Lalo na sa bahay. Ang dami. Iiyak yung bata, tatawag yung mga... Marami lang. Kaya minsan masarap magpuri pag tahimik na yung gabi o kaya madaling araw. Bakit tahimik lahat? Sentro ang iyong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di po ba? Pwede ka rin nagda-drive, nagpupuri ka sa Diyos, pero minsan napuputol yung pagpupuri mo kay, alam mo naman, sa kalsada. So maraming distraction. Dinidistract tayo ng kaaway dahil alam niya, pag hindi ka na-distract sa pagpupuri sa Diyos, ang pag-aawitan mo, ang awit mo, ang pagpapasalamat mo ay makakarating sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoon at pagpapalain ka ng Diyos. Baka palakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya hindi ito gawain ng mga walang espiritu ng mahal na Panginoon. Pero tayo na may mga espiritu ng Diyos, hinahanap-hanap natin ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Namimiss mo, lalo na nung COVID. Everybody say praise the Lord. Nung COVID, nasa bahay lang tayo. No? Namimiss natin yung ganito. Marami tayo nagpupuri, umaawit sa mahal na Panginoon. Totoo po yan. Pag mapunta ka sa abroad, ilan lang kayo doon. Minsan ikaw lang mag-isa, walang gawain. Mamimiss mo yung ganitong pananambahan. Bakit natin namimiss?
Dahil dito tayo pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo pinapagalak ng ating mahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya gawain po ito. Everybody say, praise the Lord. Gawain po ito ng mga taong puno ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Baka amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Totoo po ito. Talagang i-guide ka ng mahal na Panginoon sa gawain, i-guide ka ng mahal na Panginoon magpuri, pati yung hiya mo mawawala, no? Mga kapatiran natin nasa ospital, luluhod, nasa ospital luluhod, magpupuri sa Diyos. Anong resulta, may namahal? Ang mga panalangin nila, pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag hindi mo ikahiya ang Diyos, hindi ka rin ikakahiya ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal. Napakalaking advantage. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Napakalaking advantage. Nung tayo nasa reliyon, nung tayo nasa ating mga reliyon dati, nakagisa natin ng reliyon, tayo ang magdala sa Diyos natin. Bit-bit natin ang ating mga Diyos. Diba? Amen po ba? Bit-bit natin. Lalo na pag ganitong okasyon, bit-bit, ala, ang dami nagbibit-bit. Hindi ka iniingatan dahil ikaw ang nag-iingat. Ikaw ang magdala. Pero sa katotohanan, sa totoong paglilingkod sa Diyos, ikaw ang iingatan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ang gagabayan ng Diyos. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba napakaganda? Everybody say, praise the Lord. Plus, may langit pa, buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa, iniingatan ka ng Diyos. Imagine, dito pa lang sa lupa, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. How much more kung aalis ka na dito sa lupa, welcome na welcome ka doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, for His name's sake. Tingnan niyo po. The Lord lead us into the path of righteousness for His name's sake. Ano pong ibig sabihin nito? Ginagabayan tayo ng Diyos sa katwiran dahil sa Kanyang pangalan. Dahil sa Kanyang pangalan, binago niya tayo. Dahil sa Kanyang pangalan, yung ating mga masamang pag-uugali, inalis ng Diyos. Dahil sa Kanyang pangalan, nagkaroon tayo ng conscience na ayaw nating magkasala. Nandun yung takot nating magkasala. Nangyari po ito dahil sa pangalan ng mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Yung mga pagbabago ng ating mga buhay, yung buhay natin na binigyan ng direksyon ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ginagawa yan ng Diyos sa buhay natin para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kaluwalhatian, para may mga bayan niya, may mga hinirang siya na magpapasalamat dahil binago ng ating mahal na Panginoon ang ating mga buhay. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Psalm chapter 23, verse 3. Malapit na tayo matapos, minamahal. From the book of Psalm 23, verse 3, mga minamahal. From the book of Psalms, chapter 23, verse 3. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Amen. Sabi ng Biblia naman sa Tagalog, kaili po, Kaniyang pinapanauli, no? He restored my soul. Kino-comfort, ini-encourage, yan po yung pag-restore ng ating mga kaluluwa. Kasi pag ang kaluluwa natin discourage, pag ang kaluluwa natin stress, burden, na puno sa burden, mga pasanin, minsan hindi na natin alam ang ating gagawin. Pero sa mahal na Panginoon, kino-comfort niya ang ating mga kaluluwa. Ini-encourage niya ang ating mga kaluluwa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. He restored my soul. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. He restored my soul and leadeth me. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katwiran. Pinapatnubayan tayo sa landas ng katwiran, alang-alang sa Kanyang pangalan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon para sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya totoo po talaga na kapag tayo nagbago, kapag tayo pinalaya sa ating mga bisyo, kung dati masama tayong tao, pinabait tayo ng mahal na Panginoon, lahat ng pinabait ng ating mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Kunti lang Baka hindi nyo narinig, o baka nakaidlip kayo. Lahat ng pinabait ng ating mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ginawa po yan ng Diyos sa buhay natin
Hindi para sabihin, oh, ang bait-bait ni Pulano, ang galing-galing niya dahil mabait na siya. Hindi po para sa atin ang kapurihan. Pinabait ka ng Diyos para sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Amen po ba? Kagaya nung last day, few days ago, nag-bless po kami ng building ng ating kapatiran, mga minamahal. Dati, pag magpatotoo siya, talagang parang durugin yung puso mo dahil napakahirap ng buhay nila. Binabaha yung lugar nila, tapos hindi nagtagal, maagang kinuha ng mga ng kanyang beloved husband, so yung beloved sister na lang po. Itinaguyod niya yung mga anak niya, naglilingkod pa rin sa Diyos. Bumibili ng yung trapo na bilog-bilog, mga minamahal. Sako-sako yung kanyang dinadala para ibenta, para lang may pangangailangan yung kanyang mga anak. Pero mga minamahal, mabait ang Diyos. Yung kanyang beloved anak, nakapagtrabaho sa internet dito sa Pilipinas, nagbabantay ng mga internet. So mga minamahal, nakamit ng foreigner. Kung iisipin mo, mga minamahal, hindi lahat ng nagkakaasawa ng foreigner, alam nyo na, napapabuti, merong hindi. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, marami tayong mga kapatiran, mainit na naglilingkod, binigyan ng mga husband na foreigner na pinagpala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen po ba? Amen po ba? Isa na yung kapatid natin, mga minamahal. Yung dating walang bahay, ngayon, building na po yung kanilang tirahan, yung kanilang business. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung dati parang durugin yung puso namin, mga minamahal, sa sitwasyon nila. Noong binless po namin yung building nila, minamahal, pinagpawisan po kami sa pagpipray doon sa dami ng apartment, mga minamahal, na kanilang business. Imagine, gaano kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon, gaano kabuti ang Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang lahat na ito ay para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Ibig sabihin, hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Marami siyang kaparaanan. God will make a way. Basta magtapat ka lang, makikita mo, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. At, mga minamahal, kung tayo pagpalain na po, ito lang po yung advice natin, advice din ng Biblia, kapag pinagpala ka na, huwag mong kalimutan ng Diyos. Baka kasi kung pinagpala ka na, kalimutan mo na. Kalimut ka na, kasi pinagpala ka na. Nasabi ng Biblia, pupuksain ka ng Diyos pag kinalimutan mo na siya. Pupunta ka sa ibang Diyos ng paglilingkuran mo. Sabi ng mahal na Panginoon, pupuksain ka niya. Dahil ang Diyos pala ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan na yumaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Diyos din pala ito galing. Everybody say, praise the Lord! Kaya huwag natin kalimutan, bagkus patuloy tayo magpasalamat dahil pag tapat ka sa Diyos, more blessing to come. Amen po ba? Amen po ba? More blessing to come. Minamahal. Patuloy lang. Kahit may pagsubok kung minsan, may trials kung minsan, mga minamahal, kagaya kay Job, sinubukan siya. Hindi naman tayo katulad ni Job din, pero makakuhaan natin ng ilustrasyon si Job. Kinuha ng mahal na Panginoon lahat, walang natira. Pero hindi siya nagalit sa mahal na Panginoon. Hindi siya nagtampo sa mahal na Panginoon. Kahit grabe na yung pagsubok niya, nawala lahat. Mga ari-arian niya nawala, mga anak niya nawala, asawa niya na lang natira, galit pa sa kanya. Pero si Job, kahit mag-isa, hindi niya tinalikuran, hindi niya kinalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ibinalik ng Diyos. Ganun pala ang mahal na Panginoon. Pag nakita niyang hindi ka natitinag, hindi ka nagtatampo, nagpapatuloy ka pa rin, ibinalik ng mahal na Panginoon yung kayamanan niya. Doble pa, dinoble ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Makapalakpak po tayo ng malakas para sa ating mahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal. Romans chapter 8, verse 16. The Spirit of the Lord beareth witness with our spirit. Basahin po natin, minamahal. From the book of Romans chapter 8, verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa Tagalog po, ang Espiritu rin ang nagpapatunay. No? Romans chapter 8, verse 16. Kindly. Ang Espiritu din ang nagpapatunay, mga minamahal,
na ang Diyos, kasama ng Espiritu natin, ang Espiritu ng Diyos nagpapatotoo sa ating Espiritu. Pakita lang sa screen itong mga Tagalog po. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Kaninong Espiritu yung nagpapatotoo sa ating Espiritu? Ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Malalaman mo na ginagabayan ka. Malalaman mo, minamahal na yung nag-uudyok sa iyong magpuri, yung nag-guide sa iyong dumalo, yung nag-guide sa iyo na manalangin, mag-ayuno, hindi sa iyo, kundi Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. At experience na natin. Everybody say, praise the Lord. Napatunayan na natin, naranasan na natin, na kapag sinusunod natin yung tinatawag na small voice, ang small voice is the Spirit of God that speaketh to you, that reveal to you His leading. Nangungusap sa iyo, mahal na Panginoon, pinapatnubayan ka. That small voice, minamahal na, sasabihin sa iyo, magpuri ka, manalangin ka. Gawin mo ito, gawin mo ito. Yung Espiritu na yan, minamahal na nagpapatunay sa ating Espiritu, at sinusunod natin, ang sabi ng Biblia, ito'y tanda na tayo po'y totoong mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. O makapalakpak po ba tayo ng malakas para sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat pagsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Minamahal, bago tayo umawit, gusto ko lang pong i-share mga minamahal itong patutuo ng isa nating kapatid. Nung sila po'y bagong kasal, nagkaroon sila ng baby. 2 baby po yata yun, o isa pa lang. Maliit pa mga minamahal yung baby nila, yung ating kapatiran. Nagdesisyon sila na Sunday lang sila dadalo. Naging Sunday Christian lang sila. Pag sinabing Sunday Christian, hindi yan umati ng Miyerkules, hindi talaga dumadalo yan ng Biyernes, Sunday lang. Marami ba tayong Sunday Christian dito mga minamahal? Walang nag-i-amen Everybody say praise the Lord. Ito po minamahal. Hindi sila dumadalo ng Friday at saka Wednesday. Nagkaroon ng sakit yung baby nila, pina-check up para malaman yung sakit. At the same time, minamahal, nakita nila na yung bata walang sakit, pero may sakit. Pagpa-check up, negative, mga minamahal. Pero may sakit yung bata. Hindi maganda yung pakiramdam ng bata, asiwa, mga minamahal, iyak ng iyak. Pero pag pinapa-check up nila, walang sakit. Ayaw nilang dumalo ng Friday dahil siyempre pag magdalo ka ng Friday, may baby ka, magdala ka ng gatas, magdala ka ng, alam nyo na, mga magulang. So, parang hassle ba? Pero mga minamahal, nangusap ang Diyos sa kanila. Dumalo kayo sa Friday. Dumalo kayo sa gawain. Dali niyo yung baby. Alam niyo yung ginawa nila, yung pangungusap na yan ng mahal na Panginoon. 2 beses nilang pag-attend sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na wala yung karamdaman ng bata. Lumusog yung baby, mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Na kapag ikay dumadalo, hindi mo yan kalooban. Kalooban yan ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dumadalo ka ng Wednesday, Friday, kung kaya mo magsumikap, minamahal, Sunday, pag dumadalo ka, wala nang alinlangan. Kalooban yan ng Diyos. Amen? Itong lately lang, nagkasakit po siya ng cyst sa ovary. May tawag sila doon Pero yun ang pinakasakit. Nagkaroon siya ng mga cyst sa ovary. Yung kanyang katrabaho, ang dami ng medication. So nung magpa-check up siya, doon niya nalaman na meron siyang cyst sa ovary. Ang ginawa niya po mga minamahal, he trusts the Lord. He just keep on attending the fellowship, mga minamahal. Sapagkat sister po ito, palagi lang siyang dumadalo, mga minamahal, at sabi niya may coming crusade. By faith, dadalo ko sa crusade. Nag-alay po siya ng prayer, fasting, dadalo siya sa crusade. Sabi niya, by faith, pagagalingin ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, grabe mga minamahal. On the last day ng crusade, sumasakit yung kanyang ovary, pero kung i-rate mo, mga 5:10, gano'n, 5, kung 1 to 10, 5, ganyan, 6. Pero nung last day ng crusade, sumakit ng 10. Kung i-rate mo sa 10, umabot ng 10 yung sakit. Grabe daw ang kami, pero tiniis niya lang. Sabi niya, mahal na Panginoon. So dahil sa sakit na yon, mga minamahal, after ng crusade,
After ng crusade, nagpa-check up po siya. Only to find out, siya at saka yung doktor nagulat dahil lahat ng cyst sa ovary niya inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo ng malakas para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sumakit lang pala yun para pagkasunod na araw magpa-check up siya at malaman niyang wala na. Pinagaling na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinig mo, minamahal. Malalim ang mga kaparaanan ng Diyos. Minsan natin, hindi natin maunawaan. Pero ang napakaganda sa ginagawa nating paglilingkod sa gawain ito, kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang mga itinuro sa atin na pagpupuri, pagsamba sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, praise the Lord. Hallelujah. At habang tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon, minamahal, ialay natin ang ating mga buhay. Dapat tayong magpasalamat, mga minamahal. Napakaraming mga taong nadaya ng kaaway, mga minamahal. Napakaraming taong mga minamahal bulag sa katotohanan. Akala nila para sa Diyos sa kanilang ginagawa, pero nakakalungkot, mga minamahal. Galing na tayo doon. Naging alipin tayo ng kasalanan nung tayong ginagawa natin yun, mga bagay na yun. Pagsamba sa Diyos, Diyos, ang bato, kahoy at semento. Subalit sinong magsasabi, pinili pala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dinala tayo sa tunay na gawain ng Jesus Miracle Crusade na ang Diyos dito ay buhay, mga minamahal. Ang Diyos dito ay makapangyarihan, mga minamahal. Ang Diyos dito ay mapaghimala. Dadalhin ka sa buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa, iingatan ka na at may langit pa na naghihintay sa iyo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At pong awitin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa hapon na ito, mga minamahal ko, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nahimog suko, di kalimutan, uban sa dakungan, katayuan, inisulong ko. Yes, Lord God. Sa kalangitan, hallelujah, mga ulanong kapitulan na imong ipanghimutan, mga pagkatus, hallelujah, di kinabuhin, imong ipastan, anak ka na ko sa kaugawan, imong igluan, kinabuhi ko karon, naugasa sa miling mong lugod. Walay sama kanino kagabhagan. Yes, Lord, hallelujah. Walay arang makatupos sa gugma mo. Tagusugan iyan pasidunggan ka. Hantod may kinapong. Yes, hallelujah. Hantod may gusto. Hantod may ginagawa. Sa galing hinayaon ka. Hantod niyan ka. Sa kasing-kasing ko. Hantod
Andun may kinabuhi, andun may gusto, andun may ginhawa, sa gabi ko'y mayaon ka, andun ka, sa kasing-kasing, mayaon ka, halaga. Nagkaroon ka na mo, Diyos! Andun may kinabuhi, Andun may gusto, andun may ginhawa, sa gabi mo'y mayaon ka, andun ka, sa kasing-kasing, mayaon ka, andun may kinabuhi, andun may gusto, andun may ginhawa, sa gabi mo'y mayaon ka, andun ka, sa kasing-kasing, mayaon ka, lalaganan ko. Ikaw ang kalagaran ko, Ginoo. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal at magpuri sa ating dakilang Diyos. At kung magsabi na, praise the Lord! Praise the Lord! Napakapalad natin mga minamahal. Tayo ginagabayan ng mahal na Panginoon, nangungusap ang Diyos sa atin. Magpakainit, mga minamagsabikap. Kaya mga minamahal, kahit ilang oras tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, alam natin walang nasasayang mga minamahal. Lalong-lalo na kung nadarama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, hindi mababayaran na kagalakan, hindi mababayaran na kapayapaan na gagaling sa Diyos, mga minamahal. At handa tayo, mga minamahal, handa tayo para sa malapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating buhay at dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord! Pinamahal sa mga sandaling ito, tayo pong lahat manalangin sa ating dakilang Diyos. Ipabot natin sa mahal po natin mga pangangailangan sa Diyos. Wala pong imposible, mga minamahal. Ang Diyos natin ay nakikinig sa ating mga dalangin, mga minamahal. Hallelujah. Purihin natin mahal po tayo pong lahat manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. O po dakilan o pagpala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal naming Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa mga kabutihan mo sa aming mga buhay. Na kaya aming nakilala, mahal na Panginoon, nag-usap ka sa amin, O Diyos. Pinuksan mo ang aming pag-unawa na paglingkuran ka, mahal na Panginoon, na tunay na Diyos. Salamat sa aming mga magulang sa iyo. Aming may naman kinagalang mga listo, Almeida, the prophet, the loving God. Aming dilibilabit na blessed pastor ni si Almeida, nagbulat ng aming isipan na paglingkuran ka. Salamat sa paggamit mo sa kanila, malapay ng pangangaral, O Diyos. Malapay sa mga sandaling ito, O Diyos, kami dumadalangin sa iyo. Kami patawarin mo sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mahal na Panginoon. Linisin mo mga puso namin, O Diyos. Tigin mo aming mga pagsusuma mo. Ikaw po magpagaling na may mga karamdaman, maglutas sa may mga suliranin. Ano po mga pre-request ng bawat isa, ikaw po magkaloob, magpapalang material, physical, lalong-lalo na sa spiritual, O Diyos. Ingatan mo kaming mainam, O Diyos, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ito pang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, naman. Ipatong pa natin sa kamay sa ating ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung tayo may mga kahinaan, itaas ang dalawang kamay, mga suliranin. At isipin niyo po, minamahal nating mahal na pastor ang nag-lay hands po sa atin. Palagi po tayong pinagpipray ng ating dilibilambed pastor. Ating rebuke mga minamahal sa pangalan nating mahal na Panginoong Jesus. Makaramdaman na yan, alilangan na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. O po dikilang o pagmalang Diyos, minsan na pa kami dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin, mahal ibaglista, walista, dalbede, te prophet, yun at mo pagmalang mo kamay. At sa makapangyarihang pangalan mo, mahal namin
naming Panginoong Yesus, aming sinasaway, lahat demonyo na makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, cataract, lumayas ka sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Demonyo ng kanilangan, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, demons of lukewarmness, demons of poverty, cast out, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Uri po ating dakilang Diyos, minamahal, at as a token of our faith, tayo tumayo, minamahal, at tayo po'y tatlong beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, by faith, malamang i-claim natin ang pangako ng ating mahal, pinangkinin natin ang mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Without doubts, minamahal, hallelujah, tayo lulukso, sigaw, hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po. At naman tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga announcement. So after po nating panalagawain, mga minamahal, after nating panalagawain, may practice po ang ating beloved youth choir. At bago tayo magpatuloy sa ating mga announcement, tayo po kuha natin special offering. Praise the Lord, minamahal. Ating ipanalangin po ito, minamahal, para sa marami pa pong ito yung pang mga finishing touches, kasama po yung ating mga fans, bakod po natin, koral. Kaya minamahal tayo magkaloob para sa pagtugon sa pangailangan ng gawain ng mahal na Panginoon. Tayo po yung manalangin, minamahal. Praise the Lord. Ang pudikilan ng pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, malapit sa mga sandaling ito, kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, sa punang palayang mahal na pastor, sa ako sa pagkakaloob, mahal na Panginoon, sa mga pagtugon sa pangangailangan ng panalagawain, para sa mga completion pa, mahal na Panginoon, mga finishing touches, mga bakod, mahal na Panginoon, para sa iyong bahay-sambahan. O Diyos, ikaw po mag-provide, mahal na Panginoon, gamitin mo mga kamay, mga kakaloob, ibalik mo po, mahal na Panginoon, not only thousands, but million times of blessing, O God, sa mga pagkakaloob at mga hindi po makapagkaloob dahil sa kawalan, pagpalain mo rin po sila, upang sunod na pagkakataon, makapagkaloob po sila, mahal na Panginoon. Ito po ang samot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, at sa ating mga announcement, beloved youth choir, meron po silang practice after ng ating panalagawain, minamahal. Beloved youth choir, may practice po after the service, at minamahal ating schedule ng ating panalagawain at tuwing araw ng Wednesday, tayo po 5 to 9, alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi every Wednesday, at every Friday naman po alas 6 tayo ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. At Sunday, katulad po ngayon, alas 10 po tayo ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At onwards, mga minamahal, minsan kinukulang po yung ating oras sa mga pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, it's a great blessing for us, minamahal. No? At minamahal ating Facebook Live, mapapanood niyo po yung ating webcast sa GMCM Cebu Central Visayas. At may replay po, may live every Wednesday, Friday, at saka Sunday. Sa main church po natin, GMCM Central Church. No, ito po, panoorin po natin. Ma-revive po tayo sa mga testimonies, mga minamahal. At preaching, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Kaya manood din po tayo sa ating live din po ng ating main church, GMCM Central Church. Sa ating Jesus Miracle Hour, every night po ito, except Friday at saka Wednesday. No, 8 to 9, ating Jesus Miracle Hour. Minamahal for prayer and counseling naman po, minamahal. Ito po yung ating mga numbers for prayer and counseling. Praise the Lord. Ito po yung mga number na pwede po natin kontakin, text, or call po, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At minamahal, ating pong beloved brother Alan Pasahi, salamat sa mahal na Panginoon kasi pag-visit namin last Wednesday, minamahal, hindi pa naman ipinapagalaw yung kanilang area dahil tatambakan pa daw po yun bago palagyan ng mga bahay nila uli. Pero napakabait na ating mahal na Panginoon kasi right after nung mangyari po yung pagkasunog, may kapitbahay po sila, may buong bahay, may kuryente, may tubig, walang nakatira. Pinatira po sa kanila minamahal ng libre, walang bayad, mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya in spite of sa situation po, still God is good, napakabait ng mahal na Panginoon. At inabot po natin yung ating mga pinagkaloobin na mahal. So kung meron po kayong mga nais ma-extend sa ating mahal kapatid, maging any kind, financial or
material, mga minamahal, I think nandito po si Beloved Brother Alan. Pwede nyo po direct iabot din sa kanya, mga minamahal, inyo pong mga assistants, minamahal, dahil gusto niya rin po sana loobin, mga minamahal, pagtulungan natin siya mag-pray na ma-restore yung kanyang business, yung kanyang pagtatahi, mga minamahal, kasi yun na nga po, nandun lahat yung kanyang mga gamit na minamahal. Pero alam po natin na hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bawat isa sa ating maging ating mahal na kapatid. To the leading prayer po na ating dearly beloved noble Pastor Willis Nada Almeida. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer, mga minamahal. Sama-sama po tayong manalangin. Lahat po mag-pray, ingatan tayo sa ating pagsakay, pagtawid, pagmamaneho, hanggang sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Binibigyan ko pagkakataon, minamahal, ating beloved brother Azur Pilones. Praise the Lord, samahan po natin siya, minamahal. At tayong lahat din mag-pray, ingatan po tayong lahat ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating ordained preacher, Kuya Richard Abad. Tayo pong lahat tumayo, mga minamahal, sa ating temporaryong paghiwalay-walay. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama naming Ama, mahal pa ning Jesus, maraming salamat sa aming tapos ng gawain sa awiting makalangit, sa joyful song, solemn song, sa awitin ng lahat ng mga choir, mahal pa ning Jesus, maraming salamat, mahal pa ning Jesus, sa ebanghelyo ng kaligtasan namin pakinggan galing po sa aming beloved ordained preacher. Ito po'y dagdag po ng aming pananampalataya sa iyo, mahal pa ning Jesus. Maraming salamat din po sa mga patuto, mga testimony na namin pakinggan galing po sa aming mga kapatiran, sa pagbibigay po ng aming mga kapatiran sa kanapong handog, mahal pa ning Jesus. Maraming salamat, mahal pa ning Jesus. Mahal pa ning Jesus, maraming salamat kami po nakapagpurin, nakapagsamba sa iyo sa araw na ito, mahal pa ning Jesus. Minsan po kami po dumadalangin sa iyo, mahal pa ning Jesus, nga kami po pag-ingatan ng bawat sa amin sa aming pag-uwi, na kami po makarating sa bawat tahanan namin na maluhati, mahal pa ning Jesus. Pag-ingatan mo kami ng libo-libo mong mga anghel, mahal pa ning Jesus. Mahal pa ning Jesus, iandam po kami sa iyong malapit na pagbabalik, mahal pa ning Jesus. At pag-ingatan po kami sa daan, mahal pa ning Jesus, hanggang kami po makarating na sa aming bawat tahanan, mahal pa ning Jesus. Mahal pa ning Jesus, ibalik po kami sa araw ng iyong banal na gawain dito po, mahal pa ning Jesus, upang sama-sama ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mahal pa ning Jesus, ipag-ingatan po kami, ilayo po kami sa mga disgrasya, mga aksidente. Sa unang panalangin ng beloved honorable Pastor Willis Estrada Almeida, amin pong sinasaway lahat ng gawang kaaway. Ito po samot dalangin namin sa matamis ng pangalan ng Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Brother Azur. Pilones, minabantay po lahat magkamayan. We love you so much. God bless us all. We love you so much with our dearest Jesus. Loves you more. Pagpalain po tayong lahat ating mahal na Panginoon, minamahal. Ipagpapalayan sa lang po sa my preachers area, mga magpapakounsel po, mga minamahal. Praise the Lord. God bless us all. Yes, I love you, be the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I